And this is our April 24th, 2025 daily reading 3237, 3238, and 3239. So, kukuha tayo ulit dito ng tatlo. No? At ito yung daily reading natin para bukas. So, nakaka-resonate po at sa gusto magpa-reading, message lang po kayo. Una, magic agad. So, ibig sabihin, maraming pinakialaman sa Semana Santa. Pangalawa, personal choice. And pangatlo, greatness. Ngayon, ito yung hindi maganda. Kasi, yung pinakialaman nila is yung choice mo sa buhay na maging masaya at maging buo. Diba? So, ito yun. May mga tao na pinaritual ka dahil may gusto silang malaman, may gusto silang gawin sa'yo. Ito yung mga tao na kalimitan galit, inggit, ayaw malamangan, ayaw maagawan, or ayaw matalo sa sitwasyon, sa standard sa buhay, sa relasyon, pagsasama. At ito yung mga tao na hindi nila na matanggap na kahit sila yung kasama, kahit sila yung ikinasal, or kahit sila yung naka-live-in, sila yung magkasama, ay yung partner nila at yung gusto nilang tao may gustong iba. Hindi naman nila lahat, pero choice nila yon na dun sila masaya kapag nakikita ka na gumagapang sa hirap, nasasaktan, yung hindi ka makagraduate, hindi ka makapasa sa board, yung nakikita kang nalulugmok, dun sila masaya. So, kung napapanood nyo yung healthy reading kanina, kailangan nyo ng rapid action, kaya lumalabas ito. So, ibig sabihin, karamihan sa sakit ninyo, kamalasan ninyo, pagkalugi sa negosyo, ay gawa po ng tao. Kung meron man sigurong gawa ng engkanto at mga espiritu, iilan lang. Literal kasi, mas mahirap kalabanin ang tao kesa engkanto, elemento at espiritu. So, balik tayo dito. Yung personal choice kasi, halimbawa, married ka, no? Ikaw yung husband. And then, ikinasal ka doon sa babae na ang buong akala mo mahal mo. Mahal mo kasi nagkaanak kayo. And then, sa bandang huli, na nakikita mo, parang walang progress yung buhay mo kasama siya. At parang hindi siya nagbago. Promise siya ng promise, pero hindi siya nagbago. Ngayon, yung nangyari, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos at ng tadhana na makatagpo ng iba. Yung panahon na nakatagpo ka ng iba, ginusto yon ng panahon. Nasa sayo yon, nasa choice mo, kung tatanggapin mo or tatalikuran mo. Kasi, never naging kasalanan ang magmahal. Never. Sa mata ng tao, siguro, kasalanan dahil kasal ka. Pero ang hindi nila alam, hindi ka na masaya sa kasal mo, sa pagsasama ninyo, sa ugali niya, at isa pa sa dahilan kung bakit naghihiwalay, yung napangasawa nila, hindi marunong magluto, hindi marunong magligpit ng bahay, hindi marunong mag-alaga ng bata, ng asawa, at lahat-lahat. Lalo-lalo na hindi marunong humawak ng pera. So, yun na yun. Lahat ng factors nandoon. So, kung ikaw din, yung tao, halimbawa, yung tao na ipinagpalit sa'yo is mahal ng asawa mo. At sa tingin mo may karapatan siya na mahalin yon dahil alam mo sa sarili mo na marami kang pagkukulang. Yung
maia-advise ko lang is alamin mo, ginayuma ba o kagustuhan talaga ng asawa mo na sa kanya sumama. Dahil kung kagustuhan literal ng asawa, wag mo nang pakialaman. Ibig sabihin, sarili mo ang may diferensya. Pero kung ginayuma siya, bawiin mo. Dahil ibang usapan yon. Ganon din sa lahat ng uri ng relasyon na meron kayo. So, yung dapat mong gawin is tignan kung ginayuma ba o kusang sumama. Huwag ka munang magbanat ng kung ano-anong information sa social media. Dahil hindi mo alam ang punot dulo. So, tignan natin sa special episode kung ano ang itutuloy na kwento ng daily episode natin ngayon. Thank you and good evening.